Ryan! May car owner versus dealer issue na naman lumabas sa social media na nasagap natin. Last time, ito yung naunang episode natin. Pinag-usapan natin yung owner na hindi daw pinansin ng dealer, ng brand, etc. etc. Noong saan, diniscuss natin ano mga nangyari, ano mga dapat ginawa niya as a customer, at yung mga questionable sa kwento at ginawa nila. Kaya magandang panoorin yung episode na yan para kung nangyari sa'yo, alam mo paano iwasan at alam mo rin ano ang dapat gawin na makatarungan. Bale para sa episode na to, meron naman nag-forward nito sa atin. This time, Geely naman. Na nakita ko rin sa Bilyonaryo News. Owner calls out Geely, insurer, over 2 years SUV repair delay, escalates to DTI. Pero hindi ito magiging source natin. Dito tayo sa actual post ng owner sa isang Geely Okavango FB group. Actually, gusto ko i-commend yung owner sa post niya. Very straightforward, bullet points, facts lang, walang drama. Tara, discuss natin. Binili yung kotse September 2021 sa Geely Asiana operated by Gateway. Insured under People's Insurance, in-house insurance ng dealer. First PMS sa Asiana. Tapos after sa Fairview na kasi walang PMS parts sa Asiana. Wow. Salute ako dito sa kanya. Wala siyang side comments. In short, parang pinanindigan niya ang pagiging owner ng Geely Okavango. Tinanggap niya yung sitwasyon. Ang layo kaya ng Asiana tsaka ng Fairview. Masasabi ko na hindi ito entitled na tao. By the way, kung tama alala ko, kilala ang Geely Fairview pagdating sa after sales. Isa sila sa top performers. So yung kotse niya, binaha sa Typhoon Carina noong 2024. Water level halfway ng gulong. Reported na kagad sa insurance. Ayaw mag-start ng kotse minsan, pero swerte nadala pa to sa kasa. Dinala daw ito sa Fairview uli. Tapos mabilis naman naglabas ng repair estimate. Pero di daw magawa dahil wala pang letter of authority. Tama, hindi talaga gagalawin ng dealer yung kotse hanggang walang letter of authority. Kasi at this point, insurance ang mag-approve at magbabayad ng gagawin sa kotse. No response daw sa People's Insurance hanggang sa nag-complain siya sa Insurance Commission noong October 2024. Yung Typhoon Carina nangyari noong July 2024. October na siya na-replyan. In short, 3 months bago na-replyan. Partial LOA noong January 2025. So, na-replyan lang pala siya noong October. January 2025, partial LOA. So, 6 months na after nabaha yung partial LOA. Tapos, ang instructions daw ng insurance ay dalhin daw to sa Gateway operated branch ng Geely. At nung nag-contact daw si owner sa Asiana, closed daw yung branch, period. Ang tingin ko dito, kaya may period, walang assistance kung saan pwede nang dalhin. Tapos pumasok na si Geely Angeles na nagsabi na pwede daw dalhin sa kanila for detailing at magpa-estimate kasi si Peoples daw ang nag-reach out sa kanila kung pwede sa kanila magpaayos si owner. So, dinala ni owner sa Geely Angeles January 2025 for repair estimate. Yung repair estimate na ginawa ni Geely Fairview, hindi na nagamit. Tama naman, kasi kung si Geely Angeles ang gagawa, sila rin ang dapat mag-estimate. Tapos, March 2025, 2 months after, tsaka naglabas ng bagong LOA si People's Insurance sa Geely. Acceptable. Take note sa statement na to Geely Angeles insisted that the car is repairable. Fast forward to April 2026, 13 months after or 1 year, 1 month, andun pa rin daw yung kotse niya sa Geely Angeles. Dahil una, may additional parts na needed tapos need ulit ng LOA from insurance. Pangalawa, isa lang daw yung mekaniko na humahawak ng multi-brand ng dealer group sa area. Number 3, need rin ng mekaniko from brand dahil complicated daw yung repair. At dahil sa tagal, na-miss na daw niya yung 3rd and 4th year PMS. Wala din daw loaner car or yung pahiram na kotse kasi pang-warranty issues lang daw yon. Tama naman, kasi hindi naman kasalanan ng dealer or ng brand na mabaha si owner. Tapos, nag-reach out na si owner sa manager ng dealer na nag-complain na siya sa DTI. Tsaka nag-post na rin siya sa internet ng kanyang experience. Bago tayo mag-umpisa sa mga comments natin sa issues mismo, gusto ko sana ma-highlight na hindi entitled tong customer na to. Mukha siyang reasonable, understanding, at workable. Okay, para naman sa mga viewers natin dito, mga car owners na gustong matuto.
tularan natin tong car owner na to. Kasi lahat ng kailangan gawin, ginawa niya. Hindi siya nagpabebe na nagpakasenyorito na kayo gumawa ng ganito ganyan. Siya pa rin. So, ano yung mga pwede natin matanggap dito at yung mga hindi natin pwede matanggap? Ako, pro-insurance ako. Insured ako. Nakapag-claim na ako ng iba't ibang case from maliit na bangga hanggang total wreck at flooded. Usually, yung mga LOA, 2 to 3 weeks dumarating na. Depende sa laki ng damage or ng claim. Pag flooded, more than 1 month after i-comply yung mga requirements ng claim. Medyo acceptable pa rin. Ito, take note. 'Di ba? May sinabi na partial LOA. Ganun talaga. Usually, yung partial LOA is for dismantling. Para bang binigyan ng go signal ng insurance yung gagawa na ma-check lahat ng possible na naapektuhan ng accident. Tapos, waiting game ulit yan. Kasi magsisend ulit ng revised estimate si dealer sa insurance. Hintay ulit ng LOA. So, ano naman yung questionable or unacceptable sa issue na to? Unang-una, yung tagal sa Geely Angeles. Isipin mo, 13 months? Sabihin na natin may waiting time para sa parts if unavailable. Pero 13 months, medyo OA na yun. Sa ganda yung 120 days, kahit China pa yan, 6 months na yun. Kahit mga Japanese brands, hindi rin perfect. May 60 days pag nag-back order. Minsan, tumatagal rin. So kung ikaw yung owner na nasa sitwasyon niya, sure ka ba na na-order talaga yung pyesa? Dapat humingi tayo ng proof. Kung ako yon, pakita lang yung order sa system, okay na. Hindi literal na print papel na ibibigay sa atin na. Kasi hindi natin sure if internal na nila yon. Pero para at least makampante tayo na may hinihintay talaga tayo, di ba? Kaya yung rason daw ng delay, another part to be approved, questionable. Only one mechanic na gumagawa, sobrang questionable. Halos kalokohan. Request ng dealer na mechanic from the brand, pwede to. Baka di mapaandar dahil sa complications. At kung may red flag, isa lang. Yung in-insist ng dealer na repairable yung kotse. Hindi natin alam kung sino yung kausap niya sa dealer. Kasi kung ako yung owner, flooded, ipapatotal loss ko na lang. Kasi walang kasiguraduhan kung babalik ba yung sira. At sure, may damage na hindi natin nakikita. Take note, sabi niya minsan hindi nagsa-start, 'di ba? Sinuwerte lang na makapunta sa dealer o minalas. Tsaka sa totoo, ayaw mag-repair ng dealer ng flooded. Kasi ultimo sila ayaw ng back job. Kasi wala ngang kasiguraduhan, 'di ba? Ibig sabihin, may possible na customer complaint. Ano yun? In-insist nila, bigyan sarili nila ng sakit sa ulo. Hindi natin alam kung insurance ba yung nagtulak na ayusin pa yung kotse para makatipid. Kasi at end of the day, pera nila yan. Pero, asterisk na lang natin to kasi wala tayong proof. At sa ginawa ni owner, tama, yung pag-file niya sa DTI. Ang tagal na di ba? Hindi rin natin alam aling entity yung diniin niya. At yung pag-post niya sa social media, okay lang. Kasi fair yung mga pinost niya. Meron ka bang ibang katanungan tungkol sa episode na to? Teka, mas may importante yung tanong ako. May natutunan ka ba sa episode na to? Gusto ko mabasa sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.